Pinoy, likas daw na mahiyain at laging nagkikimkim ng ating damdamin. Pero minsan, ang pagsasarili natin sa problema nauuwi sa kung ano-anong aberya. At sa tuwing umiiwas tayo sa mga issue, saka naman namumuo ang mga intriga at di pagkakaunawaan. Kaya panahon na para basagin ang ating katahimikan. Dahil ang problema, pwedeng-pwede mong tawanan, pero hindi mo dapat talikuran. Kaya kung may problema, harapin mo, pag-usapan natin face to face. Nalilimit na usapan. Umatakabong mga yan. Diskusyon na may resolusyon sa kauna-unahang talakserie sa telebisyon. Face to face now with Ms. Ami Perez. Hello mga sausawero at sausawera! Handa na ba tayo dyan sa talakan? Saan ba kayo? Sa puti o sa pula? Sa Ukrayan, ready na rin ba? At para mas masaya ang ating umaga, ito ang ating kapatid na si Hans Martel! Good morning, Chang Ami! Ready na kami! Sausawa na ba? San ba tayo? Face to face na! Isang masayang umaga mga kapatid. Alas 11 na naman po at oras na naman para tayo ay magtalakan. Maraming salamat po sa laging pagsubaybay nyo dito sa kaisa-isa at kauna-unahang talakserye at Barangay Hall on Air. Ito po ulit ang inyong Siyang Ami na laging nagpapaalala na kung may problema ka, harapin mo yan, pag-usapan natin face to face. At dahil hindi tayo pwedeng walang katalakan, kasama pa rin natin ang ating mga kasawsawa na mga sausawero at sausawera. At syempre, ang ating mahal na co-host na si Hans Martel! Salamat, Chang! Naku, ang aking mga kapatid dito parang curious na kung ano pag-uusapan nating problema ngayong umagang ito. At syempre, inaantay na din nila ang mga matututunan nilang aral mula sa ating trio, Tagapayo! Kasama natin this morning mula po sa Public Attorney's Office, Attorney Patrick Duran! At syempre, kasama pa rin po natin ang ating family counselor at resident psychiatrist, Dr. Camille Garcia. Mula naman po sa Cathedral of the Good Shepherd, Father Jerry Tapiador. Mga kapatid, kayo ba ay may pinapaupahang kwarto o bahay? Naku, mabait ba ang inyong kasera? Paano kung yun namang nangungupahan sa inyo ang may ugaling hindi nyo na kayang sikmurain at palampasin pa? Ano ba ang gagawin nyo? Yan po ang ating face-to-face issue of the day. Kung may reklamo siya sa amin, bakit siya tumagal ng 8 months sa... Tahimik na sana ang mga paupahang bahay ni Aling Rosalie Cruz, ngunit nang nangupahan dito si Josie Yusay, biglang nabulabog ang katahimikan ng lugar. Sa totoo lang, yun nga maingay siya. Saksakan siya ng butangera talaga. Yung mga nakakatabi niyang nangungupahan, inaaway niya. Everyday na lang na ginawa ng Diyos nagmumura siya. Pumili tayo ng uupa, ng maayos. Yun talagang tao. Yun ang napansin ko sa kanya, mukhang may sayad na siya. Ingat na lang sa susunod na bahay na upahan ninyo. Pakabait ka. Kasi nangungupahan lang sila dapat matuto silang makisama. Harapan na tayo sa isyong sigaw ng kasera, border na bungangera, lumayas ka na! Mga kapatid, tawagin na po natin ang kasera na hindi na talaga nakakatiis sa ugali ng kanyang border. Narito po si Aling Rochelle Cruz. Pasok na! Face to face! Face to face!
Rochelle, magandang umaga. Pwede bang ibahagi mo sa amin kung ano bang klaseng relasyon meron ka sa iyong mga boarders o yung mga tenants bago dumating sa lugar nyo itong inireklamo mo? Mabait naman po. Sa totoo lang po, sa tagal na namin nagpapaupa doon, marami pong tumagal doon ng 10 years na naging kaibigan ko po. Lumilipat po sila, meron na sariling bahay. Pero meron kayo ngayong isang tenant na nirereklamo na ang pangalan po niya ay Josie, kung hindi po ako nagkakamali. Opo. Anong reklamo nyo sa kanya? Dahil po sa sobrang madakdak niya, ang hindi ko po nagustuhan sa kanya, pumunta po siya sa bahay namin, dire-diretso siya. Pinapasok siya ng asawa ko dahil po syempre tenant po namin siya. Nangungupahan po siya doon. Di kausapin po, kaya lang hindi po maganda yung ginawa niya eh. Kung ano sinasabi niya doon, nagbibintang po siya na nagnanakaw daw kami ng kuryente sa kanila. Dapat noon pa lang nagreklamo na po siya. Tumagal nga po siya ng 8 months. Ibig sabihin po, maayos kaming nagpapaupa sa kanila. Pero nung una kayong nagkakilala, wala namang kayong nakitang problema sa kanya or hindi maganda sa ugali niya? Ang hindi ko po Ito lang nagustuhan sa insidenteng kanya- ito. Siguro po nakakaaway niya sa banyo at saka sa tubig. Ano pinag-aawayan nila? At saka sa sampayan. Bakit daw sila nag-aaway ng dahil sa sampayan, sa tubig at sa banyo? Hindi ko alam. Yun ang hindi ko alam. Hindi ko na po yung pinakikialaman kasi labas naman na po kami dun eh. Katulad na rin po ng inasal niya nang pumasok siya sa bahay namin. Ano yung Talagang inasal niyang yun? naapektuhan po ako. Anong sinabi niya? Sabi niya, nanloloko daw kami at mga sinungaling. Anong sabi niya? Sabi daw po, tanggalin na lang daw po yung submitted. Dapat po, tinanong niya sa Meralco kung paano ba yun. O kaya sa asawa niya, siguro naman po marunong yung asawa niya dahil lalaki yun. Kung may nakakabit doon na kung ano. Nasa loob na po yun ng bahay niya. Nang sinabi niyang ilipat doon, nandun po sa loob ng bahay niya. So malinaw sa kanya yung naging kasunduan Opo. bago Oo, niyo siya pumayag siya at kinuha o tumagal pumayag po siya bilang doon. tenant. Ito na nga lang pong huli, hindi ko nagustuhan ang inasal niya. Ano po nangyari nung kayo'y umabot na dun sa puntong nagpunta ng barangay? Doon po sa harap ng head officer at saka ng mga pulis, sinabihan niya po ako ng nanlolo ko at sinungaling kami ng anak ko. Bakit daw po? Dahil nga dun sa submeter. Opo. Nanlolo ko daw po kami at sinungaling. Dapat po may testigo siya at dapat ipaano niya sa Meralco kung nanlolo ko kami. Di po ba ang pagsasabi ng nanlolo ko at nagnanakaw ay pambibintang? Diretsahang tanong sa'yo, Rochelle. Totoo ba o hindi na minamanipula mo yung submeter? Hindi po. Hindi talaga totoo. Hindi niyo yan ginagalaw. Hindi po. Meron din kasi sinasabi si Aling Josie na merong pagkakataon na wala na daw silang nakasaksak na gamit o kung ano pa man, pero umiikot pa rin daw yung metro. Iyon nga pong hindi namin alam. Inireklamo niyo ito sa Meralco? Sinabi niyo po ba? Hindi pa naman po kami nakakapunta sa kanila eh. Sigurado po ba sila na tanggal lahat ng saksak nila nang tiningnan nila yon? Hindi naman namin nakikita dahil hindi naman nila kami pinapapasok sa kwarto nila. Pero bukod daw doon, Rochelle, may nirereklamo rin daw si Josie na masyadong mataas ang bill naman daw sa tubig. Gano'n ito katotoo? Sa totoo lang po, talagang kuunti lang sa kanila. Dahil ang binibil namin sa tubig, minsan 3,000, ilan kami, sila 300. Siya kung gumatanggap pa siya ng labada, hindi naman niya sinasabi sa amin. Halos hanggang gabi naglalabas siya. Ano po ang basihan ninyo dun sa paghahati-hati sa kung paano Kung paraan ano po, babayaran ng tubig at ang kung sa dami po kuryente? ng tao. So doon nyo na lang po kumbaga Opo. kinocompute yon. Eto na, harapan na.
Ang dalawang ito, narito na po ang inirereklamong madada, reklamadora at mapagduda raw na sa mga paniningil ni Aling Rochelle. Tawagin po natin ang kanyang border na si Josie Yusay. Aling Josie, magandang araw po. Ano po ang basihan ninyo dun sa sinasabi po ninyong mataas po ang binabayaran ninyo dun sa kuryente? Ang akin lang po, gusto ko lang pong maliwanagan kung bakit yung piyos ay umiikot kahit walang nakasaksak. Kung yung mga binabayaran namin buwan-buwan, hindi po ako nagre-reklamo. Dahil umpisa pa lang, ang lalaki ng binabayaran namin. Oy, Kung bakit tutuusin- tumagal kayo doon? Dapat noon pa lang nireklamo nyo na yun. Mas marami pa po tayong sasagutin na tanong Oo. sa pagbabalik po ng Face to Face. Tutok lang mga kapatid. Huwag kang umiyak! Huwag kang umiyak! Huwag kang magdrama! Bakit hindi ako umiyak? Welcome back sa Face to Face mga kapatid. Narinig na po natin kanina ang mga reklamo ni Aling Rochelle tungkol po sa kanyang reklamador na border. Ngayon naman po alamin natin ang katotohanan naman kung totoo ba o hindi ang mga paratang laban kay Aling Josie. Ano po ba ang nirereklamo ninyo kay Rochelle? Yung submeter po umiikot kasi na kahit wala naman nakasaksak. Napansin ko lang po yan nung ngayong February. Opo. Oh. Tapos kasi ma'am, nung February, dumating yung bill namin. Magkano po? Maaga. Wala po, kumbaga, umpisa nung tumira kami doon, hindi siya nagpapakita ng bill. Kung hindi ako nagalit nung February, hindi pa ipinakita yon. Pumunta yung asawa niya sa akin, sabi niya sa akin, ate, tumaas na, tatasan ko yung singil ko ng kuryente. Bakit? Kasi dadalawa lang bahay ang gumagamit. Sabi niya, magkano ba yung ano? Sabi ko, magkano ba ang bill? Sabi niya, teka, kapong ganon. Asan yung ano, bill? Ay yung ano ng Meralco. Sabi niya, sandali ate, kukunin ko. Pinakita po sa inyo? Oo. Ano pong Pinakita sa akin. nakalagay doon at nakita ninyo? Ang ano, 1,352. Yan. Okay po. Oo. Ano pong Yan, paliwanag? yan. Ano pong Ngayon, paliwanag sa inyo? Nakita kasi yung asawa po niya talaga ang kausap po. Hindi naman siya eh. Okay. Oh. Pero hindi kasi Ngayon, kayo, yung ano na magaling yun, sir, ay, ma'am, nakaseran. yung- Napaka-salbahe mo. Sandali, huwag kang magsasabi ng Asawa ko, salbahe ako. isa na Nandito ka kami. muna, nandito ka na pa. Isa na kami ng Diyos. May isa na ano, yung Kung ano yung binibintang mo na yun, sa kanya, sabi ko, binibintang bakit mo rin ganon, sa akin. Kako? Bakit ganon? Hindi ka mabuti. Itataas mo. Dahil Kung marami ganon. kang Kung tutusin, sinagasal Kako. sa pangungupahan Magkano, mo. ay ilan ang ano, Marami kang appliances mo? ginago. Magkailan din ang appliances ko? Sabi ko, ganon. Bakit ganon ang ano mo, ginagawa mo sa akin? Sabi ko. Nag-isip ako, mami. Kasi itong listahan ko, tinitagnan ko. Ngayon ko lang kasi Bakit nakita ang ng tagal mo February. nag-isip? Bakit 8 ang months na dami-dami? kayo At doon. bakit ang laki-laki yung mga ano ko, Sino mga ba? binabayaran ko? Eh kung tutusin yung Anong mga buwan po bago nyo na naisip o na-realize na parang medyo mataas yung binabayaran? February, ma'am. Yung February lang ngayon. Ilang buwan nyo nang nakatira doon? Bali, yung mga kasamahan ko kasi, ma'am, nagsialisan na sila eh. Ako na Bakit lang sila nakitira. umalis? Tungkol sa ano, ma'am, sa tubig, kuryente. Dahil mataas hindi nila Inireklamo kaya. rin si Oo, Rochelle. nagreklamo sila. Wala silang Sigurado kayo? Kasi, ma'am, gusto nilang magreklamo sa barangay. Dahil Hindi sila doon. makapagreklamo dahil ang tinatakot Ano, nila na keso raw, marami silang kamag-anak sa barangay. Kaya nung nagkabaranggayan kami sa sa barangay, alam ko kakampi siya eh. Bakit naman ako kakampihan doon kung Alam ko, Sa dahil ano ang sabi ni, dapat ano mali yung sabi ng investigador Kahit sa lupon, akin. pati Ang head sabi niya, wala raw akong officer. karapatan Ano sabi na sa inyo? Ikukulong magreklamo na daw dahil kayo ito din ang sa may-ari. bahay kayo. Bakit siya? Ano sinasabi mo, Rochelle, na salbahe siya? Oo, yun. Dahil sabi po mismo ng head officer, pag hindi ka tumigil, Aling Josie, ikukulong Oh, kita. yan ang sinabi niya kasi ayaw niya akong bigyan ng pagkakataon na isabihin na lahat ang gusto ko namang sabihin. Gusto niyo, kayo lang mo nagsasalita. Hindi po sinasalbahe. Ba? Pwede Saan kayo. alam mo ba? Kaya sabi ko, nanahimik na ako. O sige, sabi ko, para matapos na.
Ito na hanggang sasabihin ko sa inyo, kako. Akong talo, kayo Tapos, panalo. plastic Oh. pala yung pagkamay niyo sa akin. Eh, syempre! At akala mo, kaya nga nandito tayo eh. Oh, nandito tayo. Kung Bakit tutusin, kayo hindi pa umabot tapos. sa puntong nagkabati na pala kayo sa barangay, nagkasundo Oo, ma'am. na, bakit ngayon sinasabi nyo na plastic lang yung pakikipagbati ninyo? Oh, ma'am, kasi kung tutusin, hindi naman siyang kaaway ko eh. Ang kaaway ko si Jojo, yung asawa niyan, Miss Jojo Cruz. Eh, pumunta po kayo bakit dito siya sa bahay ko doon namin. sa barangay? Dalo niya kami. Hindi naman siya kaaway ko. Naapektuhan Siya yung mga anak ko sa ginagawa barangay. ko. Huwag kang umiyak, huwag kang umiyak, huwag kang magdrama. Bakit hindi ako umiyak? Salbahe ka Umiyak kasi! Palit Ilugar mo yung ugali mo. Palit ka gagayaw! Bugaw! Eh, ikaw, salbahe ka! Hindi ka nagsasabi na... Anong ginagawa mo sa ano? Sandali lang po. Ano po itong sinasabing, paano nasabing sinasabing sinasabutahe kayo po nung mga dun sa barangay? Tama ba yung pagbibintang mo? Hindi kita binagbibig. Reyes! Aling Karing, may katotohanan po ba yung sinasabi ni Rochelle na itong si Aling Josie ay madaldal at bungangera? Totoo po. Kasi po, yan po, bago nangupahan sa akin, nanggaling po siya sa aking tiyahe na ang pangalan ay si Aling Nelly. Hindi rin niya po kasundo. Hindi rin po. Naku mga kapatid, abangan po natin. Patindi ng patindi ang labanan ng mga kasera laban dito sa reklamador na border sa pagbabalik po ng Face to Face. Alam ko naman, binayaran siya eh. Nangahingi sa ng pera mo. Kaya At 100 pesos hindi ang asawa ko. At hindi ko ipinresinta ang bahay ko para tirahan mo. Nagbabalik po kami dito sa Face to Face. Kasera laban sa border na reklamador. Yan po ang ating issue ngayon. At kasama naman natin ngayon ang isa pa rin sa mga dating kasera naman ni Aling Josie na magpapatotoo na talagang ang ugali ni Aling Josie ay madaldal, palaaway, pasaway. Nako, Aling Josie. Oo nga, ma'am eh. Dami. Tanungin ko lang si Aling Karing. 4 months daw pong nanirahan itong si Aling Josie sa inyo. Ano po bang klaseng border siya? Sa una po, mabait siya. Mabait po siya sa una. Pero pag po siya ay natatagalan, lumilitaw ang tunay na ugali niya. Ano po ang tunay na ugaling lumalabas? Bukod po doon, hindi lang po siya, pati asawa niya. Ano po ang pinapakita? Ang asawa po niya, pagdarating sa gabi, lasing. Panay po ang mura niyan. Panay po ang salita niya, mga Yan po ang salita niyan. Iyan po kung tutuusin. Talagang hindi po tumagal sa bahay namin. Pinalayas nyo nga daw po si Aling Sinabihan Josie. ko po Bakit po? sila na ayokong magkaroon kasambahay na ganyan ang ugali. Dahil ang mga kakalaban niya po, ang asawa ko at anak ko. Bakit ang sinasabi ni Aling Josie hindi 4 na buwan? Bakit po? Ilang buwan po ba? Ay, 1 taon po kami nakatira. Wala pong 1 taon. Hindi po 1 taon. Kasi po yan, ang Bawal yung anak ko, mga kalaban mo. Sige po, papakinggan natin si Aling Josie. Ano po yung sinasabi niyong 1 taon? Pero ang sabi naman ni Aling Karing ay 4 na buwan lang. Pinalayas na kayo. Ayun na nga. Bintang nyo at mga sinasabi Naku, ma'am, sandali lang. Ang mga sausawero ba? Kanino pumapanig? Sa pula ba o sa puti? Tingnan natin siyang taas! Siyang kanina sa first round, mukhang marami pang pumapanig kay Aling Josie. Pero ngayon, malinaw sa second round na mas pinapanigan na nila si Ate Rochelle. Nako mga kapatid, marami pa po tayong aabangan sa isyong kasera at border na nagbabangayan. Dito lamang po sa Face to Face. Tapos sasabihin pa na asawa mo, baka imbasamuhin kita yan. Bakit mo hindi nagawa ang asawa ko? Sapa ka na lang, kasama ka. Face to Face would like to thank AXN Time and Sheets,
Placenta by Samstrip. Easy 27 Guava Plus Organic Soap effectively controls 27 skin problems. Bello Medical Group. Tayo po ay nagbabalik dito sa Face to Face, mga kapatid. Natunghayan po natin kanina ang gulong, lalo pang pinagulo ng ating Facebook King dahil talaga namang pinatotohanan po niya kung gaano kareklamador itong si Aling Josie. Ngayon naman po, may pag-asa bang maayos pa ang gusot na ito. Rochelle, gusto lang naming malaman, ano ba ang huling hirit mo para kay Aling Josie? Sa totoo lang po, naaawa po ako sa kanya. Talaga? Opo. Kasi wala siyang modo. Sandali lang. Awawa ko naman. Sa loob ng bahay niyo kumawa. Bad ka. Hindi po totoo ha, mga sinasabi po nila na madaldal kayo, no? Maganda ka po kay Ma'am kasi kinakabit ko eh. Okay, sa pagkakataon na ito, Aling... sinasabi ko, totoo lang. Okay, Aling Ano lang. Josie. Sandali lamang po. Preno lang tayo ng konti. preno. Okay. Kapalan natin ang konti, Aling Josie, dahil sa pagkakataon na ito, papakinggan lang po natin kung ano ang sasabihin ng ating mga eksperto at kung ano pong sasabihin nila. Just face it. Simulan natin kay Attorney Patrick. Miss Ami, siguro dito sa mga partido na to, mas mabuti pa siguro mag-ayos na kayo in a sense na pag-usapan na ninyo kung sino aalis, kung si Aling Josie ay aalis, mas makakabuti. No? Kung si Rochelle naman ay, kung hindi siya aalis, hindi siya tutupad dun sa usapan, alam niyo na ho kung ano yung kailangan niyong gawin. Punta kayo ng barangay, magpa-file ho kayo ng kaukulang kaso. So good luck po sa inyong dalawa. Maraming salamat, Attorney Patrick. Dr. Camille. Okay, actually pag titignan mo kasi talagang sa metro lang ng kuryente yung problema, no? Kaya lang nakikita natin kung ano mga personalidad meron ng mga tao nandito ngayon. Kung minsan may mga pagkakataon na isang taong madaldal ay isang pamamaraan para sabihin natin na maging makapag-adapt siya sa behavior ng mga taong nasa paligid niya. Kasi may mga pagkakataon na pag hindi na nakakayanan ng isang tao, yung mga nadidinig niya sa inyo, lalo na mayroon siya nadidinig na talagang sabihin natin, yuyurakan ng pagkatao na isang tao. Ang tendency is dumaldal nang hindi niya naiisip kung ano talaga yung sinasabi niya. Maraming salamat, Dr. Camille. Father? Kung may usapan na maayos, magkakaunawaan, magkakaintindihan, at ilalagay natin sa isang spirit na hindi tayo nagkakaugma, but we put it on the level. Ang usapan natin ay para bang sabihin natin tayo magkakapatid, tayo pareho-pareho Kristiyano, pare-pareho ang paniniwala natin sa Diyos, harap tayo pare-pareho sa Kanya, at sana kung ang usapan natin ay parang gano'n, ay magkaintindihan nga tayo. Tayo ay pare-pareho lang at ang mga problema natin, lumilipas yan. Sana wag lumipas, yun mas mahalaga sa ating mga puso, ang ating mga kalooban, na siyang mananatili harap sa ating Panginoon sa wakas. No, sana naway maayos ang kalooban na ito. Maraming salamat, Father Jerry. Matapos po ninyong marinig ang sinabi ng ating trio tagapayo, sana po ay meron kayong kinapulutang aral doon. At bago naman matapos ang aming programa, hangad din namin syempre na kayo pong tatlo ay magkaayos, pero kung ano man po ang magiging desisyon ninyo,